Pag sinabing high blood, malapot ang dugo. Ngayon, ano po ang nagpalapot ng dugo? Kasi ang dami ditong customer, alam nila high blood, mataas ang dugo. Mali ho yun. Hindi po mataas ang dugo ng high blood. Tandaan nyo po yan ha. Pag sinabing high blood, malapot ang dugo. Dalawa po ang dahilan kung bakit lumapot ang dugo. Okay? Pag tumaas si cholesterol, hahalo sa dugo mo yan. Lalapot yung dugo mo, high blood ka na. So sa madaling salita, cholesterol ang dahilan kaya ka high blood. Ngayon, pangalawa, pag tumaas si sugar, hahalo sa dugo, lalapot ang dugo mo, high blood ka. So, lumapot ang dugo mo, kaya ka naging high blood. Sugar ang dahilan, ang nagpalapot ng dugo. Ano dapat ang gagawin nating gamot? Gagamutin natin yung sugar. Gagamutin natin yung cholesterol. Kasi kung yung high blood lang gagamutin mo, hindi mo magagamot yung cholesterol at saka sugar. Pabalik-balik ka lang, high blood ka pa rin. High blood ka ngayong taon, high blood ka sunod na taon, high blood ka sunod na taon, high blood ka. Hanggang sa mamatay na lang tayo, high blood pa rin tayo. Dahil hindi nagagamot yung sugar at cholesterol. Ngayon, paano gagamutin yung sugar at cholesterol? Anong organ ang prosesor ng cholesterol? Atay. Atay po ang prosesor ng cholesterol. E di yung atay ang gagamutin, anong organ ang prosesor ng ating insulin? Pancreas. E di ang pancreas ang gagamutin. Di ba? O, ganito yung sistema ha. Makinig po kayo mga ma'am. Napakahalaga nang magkaroon man lang tayo ng seminar about sa health. Okay, bakit? Kagaya nito, hindi natin naintindihan ito, di ba? Ang level of organ system natin, tayo, pinagagana tayo ng mga organs lang. Ito yun, no? Ilang organs po ang nagpagana ng katawan natin? Bilangin natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay? Ma'am, 13 po. Okay? May connection dyan. Dapat 11 interconnected organ yan. So, inisa-isa lang kasi ito. Pinagagana itong katawan mo ng mga organ na ito. Ang tanong, ano ang nagpagana ng organ natin? Okay, yan ang tanong. Ngayon, ang nagpagana ng organ mo, tissue. Ang nagpagana ng tissue, cells. Kaya dapat, pag nasira yung organ, tissue ang i-repair. Pag nasira ang tissue, cells po ang i-repair. Kasi group of cells, pag marami ang cells, tissue ang tawag. Ito yun. Ngayon, yung atay mo nasira. Kaya yung cholesterol tumaas. Lumapot yung dugo mo, high blood ka. Para saan yung maintenance ng gamot sa high blood? Yan ay pampabuka ng ugat. Pangpabuka. Kasi malapot yung dugo mo para lumuwag ang butas. Kaya ka pala hindi gumagaling habang, ma'am sir, nagmi-maintenance, napapakalma lang yung sakit mo. Bakit? Ito yung ugat, butas ng ugat. Ito yung dugo. Nahaluan ng kolesterol, lumapot ang dugo, kaya ma'am sir, nagbara. Ngayon, ano yung mararamdaman ng pasyente pag nagbara yung ugat sa ulo? Manlalabo ang mata dahil nawawalan ng supply ng oxygen at saka dugo. Mahihilo kasi walang dugo at oxygen ang utak. Nagbara eh. Okay? Sasakit ang ulo, mamamanas ang mukha, para kang nalalasing. Yan yung pakiramdam bago ka maatakihin, bago ka mamatay. Dahil kulang ng oxygen at saka dugo yung utak, ang tawag doon, ma'am sir, ng expert na doktor, ischemic stroke. Patay ka, o di ka mabubuhay nun. Pag ito lumubo yung ugat mo dahil may pressure, nagbara, lulubo yan at magkaroon ng bleeding, brain aneurysm, patay ka pa rin doon. E paano pag pumutok yung ugat mo doon dito kasi barado nga, nagkaroon ng pressure, patay ka pa rin. Hemorrhagic stroke ang tawag doon. Okay? So, kapag uminom ka ng gamot, ang medical term, in scientific term ng gamot, vasodilator. Yan yung medical term ng gamot. Medical term in scientific term. Ang biso, vessel or vein, ugat sa Tagalog. Yung dilator, to open, widening, lumuluwag. Parang ito po. Ito yung butas ng ugat, nagwa-wide para mag-circulate yung dugo. Tama? So, yun lang pala ang trabaho ng maintenance. Eh, ang maintenance ay chemicals, medisina. Kailangan mo ba ng maintenance? Ang katawan ba ng tao pag may sakit, kailangan ng maintenance o nutrition? Kailangan ng chemicals o nutrition? Pakisagot po. Ikaw na tao ka, may sakit ka. Anong kailangan ng katawan mong may sakit? Chemicals o nutrition? Ngayon, bakit nutrition ang kailangan? Hindi chemicals.
Natural tayo na tao eh. Ito yung kailangan ng katawan mo eh. Nutrition ang kailangan ng cells. Kaya nga lahat ng nagmi-maintenance ng gamot, chemicals, hindi po ma'am gumagaling. Bagkus nasisira ang kidney at atay kaya nagda-dialysis. Tatama lahat ng maintenance mo sa kidney at atay mo kaya ka bina-blood chem every 3 months. Lahat kayong nagmi-maintenance ng regular, nagba-blood chem kayo every 3 months. Huwag nyo nang i-deny. Lahat kayo. Ano yung blood chem? Blood chemistry. Chine-check yung creatinine level, SGPT, SGOT, ALT, AST. Pag yan lahat nagtaasan, hindi na gumagana ang inyong kidney at atay. Naalala nyo si, naalala nyo si Freddy Aguilar at saka si April Boy, ating mga idol. O, pulutan lang natin ng aral to pasintabi po ha. Lahat may diabetes silang dalawa. Nabulag si April Boy, ito si ma'am sir, hindi po. Dahil may gamot nga sila, nasira lahat ang organ. Kaya yung findings ng death certificate, multiple organ failure. Yan po yung ikinasira. Nakakatakot. Ang tagal mo nang nag-maintenance, wala ka pang pakiramdam, nahihilo ka, nanlalabo mata mo, nagbablard, nasusuka ka, naduduwal ka, dahil yun yung side effect ng maintenance. Okay? Ngayon,